There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Programang The Guardian of Truth na ating napapakinggan dito sa Radio DCCB sa araw ng Sabado sa oras na 1:00 hanggang 1:30. At maraming salamat na naman sa lahat ng mga nag-aantabay sa ating programa at lahat ng mga kaibigan at kapatid sa Panginoon. Lahat po kayo ay aking pinasasalamatan sapagkat kayo po ay may mga pag-ibig sa mga salita ng ating Panginoon. Muli mga kapatid, ang inyong magiging makasama na naman ng 30 minuto, ang inyong kapatid at kaibigan sa Panginoon, Brother JJ Gumpad. At muling magbibigay sa inyo ng mga aral patungkol po sa Biblia. At ang pag-uusapan natin ngayon mga kapatid ay ang part 2 ng ating pinag-uusapan nung nakaraang Sabado. Kaya bago po natin puntahan ang mga yan, ay nais ko munang batiin muna ang lahat ng mga kapatid at kaibigan natin na siya namang tumutok at nagbigay ng oras para sa pagdinig sa mga salita ng Panginoon. Unang-una mga kapatid, nais kong batiin ng magandang tanghali ang lahat ng mga kapatid natin dito sa may Tuguegarao, sa may Cagayan, especially sa lahat ng mga kaanib ng iglesia ng kaanib ng iglesia ng Panginoon dito sa may Tuguegarao, sa Metro Tuguegarao. Also, binabati natin ng good afternoon ang tatlong elders ng Metro Tuguegarao Church of Christ, Brother Rodi Gumpad, Brother Flor Constantino, and Brother Alino Daraway. And siyempre, sa mga kaanib ng iglesia rito, sa Tuguegarao, good afternoon din po sa inyong lahat. Kasama na dyan si kapatid na Josephine Lim ng Atulayan, ay ng UN, ayan. Si kapatid na Arlene Maramag, Sister Amy Maramag, sa mga Acorda family, dyan sa may Palwa, magandang tanghali po sa inyong lahat. And nandyan din si kapatid na James Ataban, na kasama natin sa paglilingkod sa Panginoon ng kada araw ng
linggo dyan sa Minagbag Church of Christ at ganoon din sa Alibago Church of Christ. Also sa lahat po ng mga nasa Facebook natin, ako po ay nagpapasalamat sa inyo kay kapatid na Michelle Duque Gumpad, Brother Jason Nagbuya, kay kapatid na Robert Bartolome Pader, kay Brother June Uclaray Miranda ng Balesteros, Brother Sari Ibanez. Okay, magandang tanghali po sa inyong lahat at maraming salamat sa pag-likes at pag-heart sa ating programang ito. Ganon din kay Sister Marian Panopio Gumiran ng Atulayan, kay Sister Ludi Taala Miranda ng Balesteros, to Brother Robert Thomas, Brother Bonnie Morales, Judean Lorenzo de la Cruz, and Julito Maliga. Maraming salamat po sa inyong pag-likes mga kapatid. Kay kapatid na Randy Lamarca, Manny de la Cruz Pader, Jeffrey Minao Alodo, kay Luz Bimanda Tanyalas, ayan, maraming salamat po mga kapatid. Kay Alfie Abariao, Sister Maura Guzman Camayo ng Alibago, and Sister Roda Gumpad Siyang ng Isabela. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo mga kapatid sapagkat kayo po ay nakikita ko sa ating Facebook, lalong-lalo na yung mga nagla-likes at nagbibigay ng heart. Muli na naman, batiin natin din ng magandang tanghali ang ating kapatid na Rod Baagin ng La Union, kay Sister Berhe Guloy Carriaso, kay Brother Eliazar Ebuenga, and Brother Feliciano Agsaway ng Tabuk, Brother Joe Boni Pusulero ng Dagupan, Tuaw, kay kapatid na Roger Samling, magandang tanghali po sa inyong lahat. Also kay kapatid na Romeo Samodal, kay Sister Kari Pusulero, and Brother Bright Ogo Chuko Nugo, ayan, hirap basahin. Yung mga pangalan ng mga negro. Kay Sister Marfe Tibulong Angeles ng Minagbag, magandang tanghali po sa lahat ng taga Minagbag, Quezon, Isabela. Kay Sister Tabu Eden, brother yan, Tabu Eden. Kay kapatid na Joey Pusulero, ayan. Okay, binabati din naman natin ng magandang tanghali si kapatid na Roel Arcalas, ayan. Sister Marjorie Sumalnap de la Cruz, Brother Jomer Maranyon Acosta, Glessy Bano, Sister Josephine Panopio Piloca ng Atulayan, Brother Dennis San Jose, ayan. Magandang tanghali po sa inyong lahat mga kapatid at kaibigan. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pagbabati kay kapatid na Godsend Sumagwe Algaba, kay CJ Padilla, kay kapatid na Jeneline Castro Eboho, Noel Caba Tibulong, June Layusa, Jayan Dapas, Elias Dapas, Brother Sammy Pat ng Bagao, ayan. Sa lahat din ng mga kapatid natin sa Bagao, good afternoon po mga kapatid, ayan. Kay Sister Vilma Guillermo, Brother Siriaco Evangelista, Brother Dennis Abines Abelaneda, kay kapatid na Ronald Valdez, Brother Remigio Babylin, and Sister March Era, ayan. Also kay kapatid na Nathaniel Idang dyan sa may Dalumay, Magsaysay, Davao del Sur, ayan, magandang tanghali hapon kapatid Jay at sa lahat ng mga kapatiran. And also sa lahat ng mga taga Dalumay, Magsaysay, na Davao del Sur, magandang tanghali din po sa inyong lahat mga kapatid. At mamaya batiin din natin yung mga napuntahan ng ating kapatid na Rodi dyan sa Davao. At maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa gawain ng Panginoon dyan hanggang po sa kasal ng ating kapatid na Franklin Isla. Okay?
Sa tuloy-tuloy nating pagbabati, batiin natin si kapatid na Jerry Soliva ng Magirig Solana, Lucio Sangwanan, Marwin Z. Nadap, ayan, Nanap, Charlene Sanchez, Ronel Daya Eloy, Sister Lynn Rose Malayang, and Brother Jemboy Apolinario. At sa ating Facebook naman, batin din natin si kapatid na Merlita de los Santos. Watching po de los Santos family dyan po sa may Atulayan. At syempre kasama na riyan ang mga Panopio family, kay kapatid na Anthony, Sister Mercy. Ayan, good afternoon po sa inyo. And sa mga Gia family, good afternoon din kay kapatid na Marisol Kiyap ng Atulayan. Ayan. Josephine Lim, good afternoon din sa iyo. A pleasant day, Brother J. Brethren, FB viewers and listeners via your radio program watching. God bless us all. Thank you very much, Sister Josephine Lim and Brother Hope Idang. Ayan. God bless, Brother J from Ginatilan, Church of Christ. Ayan. Mamaya, kapatid na Hope, meron tayong mga nakuha information na mga pictures galing dyan. Maraming salamat sa mga nagbigay, okay? Creditors sa mga nagbigay ng mga pictures. Sa mga natitira po nating mga greetings mga kapatid, batiin din natin si kapatid na Mateo Sarmiento, Jemboy Japus Apolinario, ay tapos na to. Brother, Sister Nida Villamin, ayan. Magandang tanghali sa iyo kapatid na Nida Villamin. Sister Teresita Pusolero ng Dagupan, Tuaw, kay Brother Abel Espiritu and Gamaram and Moyak Alan. At syempre kay Brother Raymond Ramirez Huelva Jr. and kapatid na Jared Tango. Ayan mga kapatid. Maraming salamat mga kapatid. Marami pa, kaya lang mauubusan na naman po tayo ng oras. At syempre, hinatin na po natin ang ating topic noong nakaraang Sabado. At ngayon ay malalaman natin ang ating pangalawa. Ngunit ginawa ko na lamang pong simple sapagkat gusto kong batiin ang mga kapatid natin na hindi ko masyadong nababati din. Tinagdag po natin sila sapagkat ang sabi po naman nila ay gusto naman nilang marinig ang kanilang pangalan. Pasalamatan din natin yung mga creditors mga kapatid, natin kung saan nanggaling yung mga pictures. Kung makikita po ninyo dito sa ating Facebook, sa inyong mga screen, ito po yung padala ni kapatid na Julie Notarte. Ayan. Kung saan ito po ay gospel meeting pagkatapos po ng picture taking pagkatapos po ng kanilang gospel meeting sa Bitaug, Church of Christ. Ayan. Sa Sitio Bitaug, Barangay Zone 4, Santa Cruz, Davao del Sur, Philippines. Okay? Noong January 22, 2024, batin din natin ang mga kapatid natin diyan sa may Mahayahay, kung saan meron po silang gospel meeting na nangyari kasama po ang ating kapatid na Rodi Gumpad. Okay? At pagkatapos po niyan ay doon naman po tayo sa may Sitio Kitakal. Ayan. Kitakal Church of Christ, noong January 22 pa rin, meron po silang gospel meeting. At kaya binabati natin ang ating mga kapatid dyan sa may Sitio Kitakal Church of Christ, Barangay Malalag, Cogon, Sarangani Province. Ayan. And then, ganun din sa ating kapatid dyan sa may Ginatilan Church of Christ, Kidapawan City, kung saan nagtuturo ang ating kapatid na Hope Itdang. Ayan. Meron po silang gospel meeting mga kapatid noong January 24 at kasama ang ating kapatid na Rudy Agumpad. At dalangin po natin ng lahat ng mga kapatid natin dyan sa may Ginatilan Church of Christ. At syempre yung mga kapitbahay, mga bisita at mga preachers na nagpunta rin dyan, tumulong sa mga gawain. Sana po ay pagpalain kayo ng ating Panginoon.
noong January 26 mga kapatid, dyan sa may Davao del Sur, ayan, kinasal naman ang ating kapatid na Franklin Isla III kay Sister Daisy Hobahib. Ayan, congratulations kapatid Franklin and kapatid Daisy sa inyong buhay pag-aasawa. Okay? Mga kapatid at kaibigan, tayo po ay dumako at bumalik sa ating pag-aaral kung saan noong nakaraang Sabado ay ating pinag-aralan ang sinasabing sayang ang talata. Kung saan sinabi ko mga kapatid na ito ay kinuha ko lamang doon sa isang vlogger na sayang ang tato, yung kanyang mga binabanggit. Okay? Kung saan ang isang mamang pulis ay nagbibigay ng entertainment sa kanyang mga viewers. Okay? So, maganda yan mga kapatid. And then, dito naman mga kapatid, pinag-aralan natin nung nakarang Sabado na may mga talata tayong mga sinasayang din. Kung saan, yung ibig sabihin na sinasayang natin ng mga talata ay nababasa nga natin at alam na natin ang mga kahulugan, ngunit ito ay ating binabalewala. At ang Biblia mga kapatid, tandaan po natin na ito ay galing sa ating Panginoon at ito ay ibinigay niya para magkaroon po tayo ng kaalaman. Mula naman sa aklat ng ikalawang Timoteo 3 sa talata 16 hanggang 17. At sinabi rin natin nung nakarang Sabado mga kapatid na ang Bibyang ito ay nakapagbibigay sa atin ng karunungan at patnubay. Ang lahat ng mga nilalaman ng salita ng Panginoon ay para tayo po ay magkaroon ng magandang buhay at ganon din ay tayo po ay uuwi kung nasaan ang ating Panginoon someday. Mula nga po sa mga aklat ng Proverbs, lalong-lalo na sa chapter 22 at sa verse 6, ito ay karunungan na galing sa Panginoon na kanyang ibinahagi sa atin, na kailangan natin sa buhay na ito. Okay? Ang pagtuturo sa mga bata, habang bata pa sila, ay makakatulong po para sa atin, mga parents, at ganon din, lalong-lalo na sa bata mga kapatid, na iyong tuturuan. At syempre, mula rin sa Proverbs chapter 6, sa talata 6 din, ay sana namang karunungan, patnubay, manggagaling pa rin sa ating Panginoon, ay nakapagbibigay po ng tamang landas po para sa atin. Dahil kapag tayo ay tatamad-tamad, walang mangyayari po sa buhay natin. Kung kaya't ang sinabi ng ating banal na kasulatan, kung ikaw ay tamad, kailangan mo nang gumalaw, magtrabaho. At dyan din po, nakita po rin po natin, nung nakarang Sabado, mula sa aklat ni Juan, sa Kabanata 5, sa talata 39, na kailangan natin saliksikin ang kasulatan kung gusto nating maalaman ang marami pang mga karunungan at kaalaman sa ating Panginoong Jesucristo. At ganoon din sa pang-apat sa ating panimula, noong nakarang Sabado, sinasabi rito, tunghayan natin kung ano-ano ang mga sinasayang nating mga talata na sinasabi ng Biblia. Mula nung nakarang Sabado mga kapatid, ano ang pinag-usapan natin? Unang-una, sinayang natin ang talata ng Deuteronomy chapter 5 sa talata 8, kung saan sinasabi ng Panginoon, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan ng anumang anyong nasa itaas, sa langit, o nang nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Kung bakit pinagbabawal ng Diyos ito mga kapatid? Sapagkat marami pa rin sa atin ang sumasayang sa talatang ito dahil hindi natin pinapansin
Nababasa nga natin na sinabi nga ng Diyos, bawal, huwag kang bibili, huwag kang gagawa. Ngunit anong ginagawa natin? Binibigyan lamang po natin ng mga kung ano-anong rason. Ngunit kung ganyan ang gagawin natin, na pag-usapan nga natin na sinasayang lang natin ang mga talata. Dahil ang mga talatang ito, mga kapatid, ay ang sinabi ng Panginoon, ito ay karumal-dumal sa Kanya. Ang gawin mo, ang gumawa ng Diyos-Diyosan sa harapan mo maliban sa Kanya, yung sumamba ka sa ibang Diyos-Diyosan, ayaw na ayaw niya yan, mga kapatid. At alam nyo ba, isa yan sa dahilan kung bakit ang Diyos ay Kanyang sinunog ang syudad ng Sodoma at Gomora. Okay? Sa talatang yan, mga kapatid, marami tayo na pag-aralan noong nakarang Sabado. Ayan, sinasabi riyan na huwag tayong gagawa ng Diyos. Mga kamukha niya dito sa lupa, dito sa ilalim ng lupa, at doon sa kaitaasan. Dahil ang Bibyang yan, mga kapatid, o ang talatang mga yan, ay may mga rason kung bakit niya ito sinabi. Dahil ang mga tao ay paalis ng tuluyan sa tamang landas papunta sa ating Panginoon. Kung kaya't sa araw na ito, mga kapatid, pinaalala sa atin ng Panginoon, may nag-iisang Diyos, at yan ay ang Diyos na buhay na lumalang ng lahat ng mga nalalaman natin, nakikita natin. Kung kaya't sinasabihan tayo ng Panginoon mula sa ating pinag-aralan noong nakarang Sabado na huwag nating katakutan ang mga ginawang Diyos-Diyosan, sapagkat ito ay walang magawa sa atin. Okay? So, kabilin-bilinan ng ating Panginoon, huwag silang katakutan sapagkat wala naman silang magagawa sa atin. Kahit sila ay may ulo, may mata, may kamay, may mga ilong, may mga eyes, may mga paa, yan lamang, mga kapatid, ay parang picture lang, okay? Walang magagawa yan. So, huwag mong katakutan sila. Mula sa aklat ng Jeremiah, chapter 10, sa verse 3 hanggang verse 5, kundi ito ay iyong sunugin. Sa Deuteronomy chapter 7, sa verse 25 naman, sinasabi na ang gawain ito ay isang silo sa lahat ng mga Kristiyano. At ito ay kasalanan ayon sa Exodus chapter 20 verse 4 and verse 5 na sinasabi ng ating Panginoon, huwag kang gagawa ng mga ito. Okay? Sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, sa pag-aaral natin ngayon, ginawa ko na lang simple, kumuha tayo ng isa. At yan ang ating titingnan, ang patungkol po sa aklat ng Mateo 16 sa talata 18, kung saan ang ating Panginoon ay nagtayo ng kanyang iglesia. Okay, kung ating babasahin, mga kapatid, para sa mga hindi nakakaalam, ang talatang Mateo 16, talata 18, itong sinasabi. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanig laban sa kanya. Mula sa talatang ito, mga kapatid, napaka, ano yung napaka? Isa sa mga valuable, ayan, sa English, para mas maganda, no? Isa sa mga kailangan natin, mga kapatid. Kumbaga, huwag nating sayangin na talata. Dahil kailangan natin itong malaman at maintindihan mabuti. Dahil ang talatang ito ay sinasabi na ang Panginoon ay nagtayo ng kanyang iglesia. At sa talatang ito, sinasabi ng Panginoon na sinasabi niya kay Pedro mula sa kanyang confession na bato, ang iglesia ay maitatayo. Okay? Bakit? Ano bang nangyari, mga kapatid? Sa aklat ng Mateo 16, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sino nga ba ako? Sabi ng mga tao. Ang sagot ng mga alagad, ikaw daw ay si Elias, ikaw daw ay si John the Baptist, ikaw daw ay isang propeta. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon,
sa kanyang mga alagad. Kayo naman, mga alagad, sino naman ako sa tingin nyo? Sa pagkakaalam nyo? Walang simagot, kundi si Apostol Pedro. Ang sabi niya, Panginoon, sabi niya, ikaw ay anak ng Diyos na buhay. Ikaw ang Kristo. Ngayon, sumagot ang ating Panginoon sa talata 18. Itong sagot, ito yung ating binabasa ngayon. Isang talata na huwag sana nating sayangin dahil ang talatang ito, dito sinabi ng ating Panginoon, pinangako niya na kanyang itatayo ang kanyang iglesia mula doon sa confession na sinabi ni Apostol Pedro na si Kristo ay anak ng Diyos na buhay. Okay? Yan sinasabi riyan mga kapatid. At isa pa, yung salitang at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanig laban sa kanya. Ibig sabihin mga kapatid, ang pintuan ng Hades ay nagsasabing ang iglesia na may tatayo ay kailanman hindi ito mahihinto. Hindi ito masisira, mapupuksa, titigil, mawawala. Gaya ng mga itinayong iglesia ng mga tao, kundi ito ay magpakailanman hanggang darating ang kanyang ikalawang pagbabalik. Ganyan ang itatagal ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at kaibigan. Kaya mula sa talatang yan, ang iglesia na kanyang itinayo, hindi nawala. Yan ay mula nung itinayo hanggang sa ngayon, araw na kasalukuyan, ay nandito pa rin nakatayo ang iglesia ng Panginoon. At tandaan din natin mga kapatid, na mula sa talatang ito, malalaman natin na nag-iisa ang iglesia na ipinangako ng Panginoon. Ibig sabihin, isa lang ang kanyang itinatag. At si Kristo, syempre, automatic ang nagtatag ng kanyang iglesia. At dito mga kapatid, hindi gumamit ng pangalan ng kanyang iglesia maliban lang sa pagpapatunay ng iglesia na kanyang itatayo ay kanya. Ibig kong sabihin mga kapatid, nung kanyang sinabi na magtatayo siya ng kanyang iglesia, hindi niya agad sinabi ang itatayo kong iglesia ay iglesia ni Kristo. Hindi niya sinabi yan. Kasi kailangan maintindihan mo mga kapatid na kanyang sinabi na ako ay magtatayo ng aking iglesia. Automatic mga kapatid, alam mo na kung anong iglesia yon, di ba? Yan ang pangalan. Kaya hindi siya nagsabi ng pangalan mula dyan sa talatang yan, kundi kailangan nating maintindihan para mahanap natin ang tunay na iglesia ng Panginoon. Kailangan malaman natin na ang kanyang itinayong iglesia ay kanyang iglesia. Sa makatuwid, kung nagtayo tayo ng ating bahay mga kapatid, siyempre, automatic alam dapat ng tao na ang bahay na itinayo ay walang pangalan kundi bahay mo. Okay? Alam nila kung sino nagmamayari, alam nila kung sino ang nagtatag ng bahay na yan. Ganon din sa talatang ito mga kapatid, na pagmamayari ng ating Panginoon ang iglesyang ito. Ibig sabihin, kung sa kanya ang iglesyang ito mga kapatid, kung sa kanya ang iglesyang ito, walang ibang nagmamayari kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. At ang iglesia ay matitigil lamang ayon sa kanyang mga salita. And then, itong word na ito mga kapatid, kung kailan titigil ang iglesia ng Panginoon ay sa kanyang kalawang pagbabalik dito sa mundong ito. Okay? At ang talata ay nagsasabi din naman na hanapin ang nag-iisang iglesyang ito na kanyang itinayo. Yan mga kapatid, no? Napakalinaw, napakasimple. Isang talata, pinapabayaan lang natin at hindi natin pinapansin. Ano nangyayari? Sinasayang natin ang talata. Maraming gustong sabihin sa ating Panginoon, mga kapatid. Ngunit, ay nasa atin kung paano natin ito tanggapin. Okay? Napakaganda yung mga sinasabi riyan, mga kapatid. Pero, anong ginagawa natin?
sinasayang natin ang mga talata. Okay? So, ilang pa mga talata na makakatulong sa atin mga kapatid? Mula rito sa ating Mateo 16:18, dito makikita rin natin na nagsimula ang iglesia sa araw ng Pentecost. Na sinasabi, hindi naman Pentecost ang pangalan ng iglesia, kundi nung araw ng piyesta ng mga Hudyo, ang iglesia ay naitatag. Acts chapter 2, from talata 2 hanggang 47, Acts chapter 11 and verse 15. At dito makikita rin natin mga kapatid mula sa Efeso 4:4 na nag-iisa ang katawan ng ating Panginoon. At ang katawang yan mula sa Efeso chapter 1 sa verse 22 hanggang 23 ay walang iba kundi ang iglesia. Ang katawan na nag-iisa ay ang katawan. Ang katawan na nag-iisa ay ang iglesia ng Panginoon. Okay? Kaya mga kapatid, nagtayo ang iglesia. Ang Panginoon ng kanyang iglesia, wala kang gagawin, kundi hanapin mo ang iglesyang yan. Paano mo hanapin ang iglesia? Balik po tayo sa pag-aaral ng Biblia. Nakalagay na po dyan lahat kung paano mo hanapin ang iglesia ng Panginoon. Ang Panginoon ang nagdaragdag sa atin sa kanyang iglesia, Acts chapter 2 verse 47. Ilan lamang mga kapatid sa mga mababasa natin na mga talata na makakatulong sa atin na ang iglesia ay hindi po nahiwa-hiwalay, ang iglesia po ay hindi po namatay, ang iglesia po ay hindi nahinto, ang iglesia po ay pare-parehas sa mga iglesia na meron sa araw na ito. Hindi po ganyan mga kapatid. Ang iglesia nag-iisa lang at kung may medadagdag, ang Panginoon ang magdadagdag sa kanyang iglesia. Okay? And then ibibigay ng Panginoong Hesus ang iglesia sa Panginoong Ama pagdating ng araw ng paghukom. 1 Corinthians chapter 15 verse 24 mga kapatid, isusurrender ng Panginoong Kristo ang iglesyang ito. Hindi niya sinabi mga iglesia. Okay? So, kung nandun ka sa iglesyang yung mga kapatid, maswerte po tayo. Okay? Sa ating pangwakas mga kapatid, wala na po tayong oras. 1:35 na po. Ito, unang-una sinasabi ng Biblia, ang siyang binigay sa atin ng Panginoon para basahin ito. Ephesians chapter 3 verse 4, sapagkat ang pagbasa nito ay napakadali po lamang. Ikalawa, kung minsan ang mga madalas ginagamit na talata ay hindi naman natin binibigyan pansin at karamihan sa ating mga tao ay mas naniniwala lang sa mga nag-aral kuno ng Biblia. Hindi po maganda yan mga kapatid. At pangatlo, tandaan natin na binalaan tayo ng Panginoon na ating subukin ang mga nangangaral sa atin kung sila nga ba ay nasa katotohanan o hindi. Mga kapatid, ibig ko pong sabihin mga kapatid, ang iglesia ay nag-iisa lamang. Okay? So mula sa ating pinag-aralan mga kapatid, sa ating title na Huwag Sayangin ang Talata, dito mga kapatid, makikita natin na ang mga talata pala ay may mga importansya. Okay? Mula sa aklat ng Mateo 16:18, kapatid, kaibigan, huwag mong sayangin ang talata. Okay? Mula rito sa Tugigaraw mga kapatid, wala na po tayong oras. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam muli sa inyo lahat. Sa ngalan po ng ating manager Cadel Triles ng Radio DCCV at ang kanyang mga staff, ang tatlong elders ng Metro Tugigaraw Church of Christ, Brother Rodi Gumpad, Brother Flor Constantino, and Brother Lino Daraway, at ang naging inyong lingkod sa tanghaling ito, Brother JJ Gumpad, nag-iwan po ng magandang tanghali po sa atin lahat. Maraming salamat and God bless po.